Minsan, mas mahirap paniwalaan ang katotohanan kaysa sa isang kathang-isip na kwento. Dahil sa totoong buhay, may mga pangyayaring tila ginawa lamang para sa isang pelikula. Ngunit sa huli, malalaman mong tunay na nangyari ang lahat. At mas nakakabigla ang takbo ng kwentong ito nang balikan natin ang isa pang nakapangingilabot na kaso. Isang insidenteng may mga pangyayaring mahirap ipaliwanag at mga tanong na hindi agad nasagot. Noong hapon ng ika-28 ng 2004, bandang 2:00 sa isang villa na matatagpuan sa Jeonnam-dong, Songbuk District sa Seoul. Umuwi mula sa klase ang isang batang elementary na tinukoy bilang B at pagdating niya sa gate ng kanilang bahay, napansin niyang bahagyang nakabukas ang kanilang pinto. Dahil may mga pagkakataong nakakalimutan ng kanyang ina na tuluyang isara ang pinto. Hindi niya agad ito pinansin at inisip na baka nakalimutan lamang ulit ng kanyang ina na isara ito ng maayos. Gaya ng nakagawian, tinawag niya ang kanyang ina habang binubuksan ang pinto at papasok sa bahay. Ngunit tahimik ang buong paligid at wala ang pamilyar na pagsalubong na inaasahan niyang maririnig mula sa kanyang ina. Tinawag niya muli ang pangalan nito at nagsimula siyang maghanap sa bawat silid, umaasang makikita niya ito sa loob ng bahay. Habang papunta siya sa master bedroom ay unti-unting napalitan ng matinding pangamba ang kanyang pakiramdam hanggang sa masaksihan niya ang isang eksenang tila bangungot. Nakahandusay sa sahig ang kanyang ina at ang katawan nito ay puno ng malalalim na pasa na tila resulta ng matinding pambubugbog. Habang bali ang kanyang ilong at ang paligid ng kanyang mga mata ay may mga sugat at natuyong dugo. Mas nakagigimbal pa rito dahil isang extension cord ang mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg at bukod sa mga pinsalang dulot ng matinding paghampas. Ilang ulit din siyang sinaksak dahilan upang mabahiran ng dugo ang kama. Sa sobrang takot ay napasigaw ang bata at agad na niyakap ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga pulis sa lugar at nagsimulang kumalat ang mabigat na tensyon na dati namang tahimik at payapang komunidad sa Songbuk. Agad na naglunsad ng malawakang paghanap sa sospek ang mga investigador mula sa Songbuk Police Station. At dahil sa tindi ng pag-atake, una nilang ipinagpalagay na isang lalaki ang posibleng nasa likod nito dahil kinakailangan ng malaking pisikal na lakas upang maisagawa ang ganoong klase ng pananakit. Bukod sa paunang pagtatayang iyon ay wala silang nakitang malinaw na ebidensya kahit isa ilalim sa masusing pagsusuri ang crime scene. At ang isa sa pinakamahalagang natuklasan ay ang kawalan ng anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ipinahiwatig nito na maaaring ang biktima mismo ang nagbukas ng pinto at pinapasok ang taong kalaunan ay magiging responsable sa kanyang pagkamatay. Mas naging palaisipan pa ang kaso dahil may alagang aso sa loob ng bahay at kung nakaramdam ito ng panganib, malamang ay tumahol ito habang nagaganap ang pag-atake. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, walang sino man ang nakarinig ng anumang kakaibang ingay mula sa bahay noong mga oras na iyon. Lalo nitong pinatibay ang teoryang maaaring kakilala ng biktima ang salarin, isang taong hindi itinuturing na banta ng alagang aso. Higit pang naging mahirap para sa mga investigador ang sitwasyon dahil wala ring natagpo ang bakas ng paa o anumang DNA sample na maaaring makatulong sa pagtukoy sa suspect. Kaya sa harap ng halos walang bakas na iniwan sa lugar, ibinaling ng mga investigador ang kanilang atensyon sa mga taong pinakamalapit sa biktima. Agad na naging pangunahing person of interest ang kanyang asawa na si Mr. Park. At habang mas malalim nilang sinusuri ang buhay ng biktima, mas lalo namang naging komplikado ang mga tanong na kinakaharap ng mga investigador. Ang biktima na kinilala sa pangalang Miss A ay 36 na taong gulang nang siya ay pumanaw. Isa siyang full-time na ina na nananatili sa bahay at kilala bilang tahimik, lubos na nakatuon sa kanyang pamilya at namumuhay ng simple at malayo sa anumang atensyon. Sa masusing pagsusuri sa kanyang mga kaibigan, kakilala at personal na ugnayan, walang natukoy na malinaw na kaaway o sinumang may sapat na dahilan upang saktan siya, kaya sa mga taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang asawa lamang ang natitirang posibleng maging mahalagang lead sa investigasyon. Si Mr. Park ay 46 na taong gulang na 10 taon na mas matanda kaysa sa kanyang asawa at namamahala ng isang negosyo sa larangan ng fashion. Siya ang may-ari ng isang kumpanyang maraming empleyado at ayon sa mga taong nakakakilala sa kanilang pamilya,
Kilala siya bilang isang asawang may malapit at mapagmahal na relasyon sa kanyang asawa at anak. Noong araw ng insidente, ika-28 ng Mayo, iniulat na umalis ng kanilang bahay si Mr. Park bandang 8:25 ng umaga upang pumasok sa trabaho at sa oras na iyon, nakapasok na sa paaralan ng kanilang anak habang pinaniniwala ang buhay pa si Miss A dahil nakita pa niya itong umaalis mula sa loob ng kanilang tahanan. Batay sa impormasyong ito, tinatayang naganap ang pagkamatay sa pagitan ng 8:25 ng umaga at 2:00 ng hapon nang makauwi ang kanilang anak mula sa paaralan. Upang mapatunayan ang kanyang alibay, nagtungo ang mga pulis sa kanyang opisina at sinuri ang kanyang schedule at mga naging gawain noong araw na iyon. Matapos ang kanilang pagsusuri, nakumpirma ng mga investigador na nagtutugma ang lahat ng sinabi ni Mr. Park sa mga ebidensyang kanilang nakalap kaya opisyal siyang inalis sa listahan ng mga sospek. Ngunit sa puntong iyon, tila muling napunta sa dead end ang investigasyon dahil wala ng ibang konkretong lead na maaaring sundan ng mga pulis. 10 araw matapos ang pagpatay, habang unti-unti nang lumalamig ang kaso, nagpasya ang mga otoridad na baguhin ang kanilang estratehiya at magsagawa ng panibagong pagsusuri sa mga record ng tawag mula sa mga cellphone ng biktima at ng kanyang asawa. Kinailangan nilang pag-aralan ang mga cell tower data ayon sa iba't ibang geographic zone upang matukoy ang mga posibleng galaw at lokasyon na may kaugnayan sa mga tawag, at isa itong komplikadong proseso na nangangailangan ng mataas na antas ng pagiging eksakto. Sa gitna ng masusing pagsusuri ay dumating ang isang hindi inaasahang breakthrough nang mapansin ng mga investigador ang isang kakaibang pattern sa mga tawag na natatanggap ng telepono ni Mr. Park. Partikular na natuklasan ng mga pulis na sa loob lamang ng 2 buwan bago ang pagpatay, mahigit 250 na tawag ang ginawa mula sa iisang numero patungo sa cellphone ni Mr. Park, sa kanyang linya sa opisina at maging sa telepono ng kanilang bahay. Agad na nagdulot ng malaking pagdududa sa mga investigador ang dalas at lawak ng mga tawag na ito, kaya itinuring nila ang nasabing numero bilang isa sa mga pangunahing susundan sa investigasyon. Sa harap ng ebidensyang mahirap ng itanggi, napilitan si Mr. Park na amining minsan siyang nagkaroon ng maikling relasyon sa ibang babae. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, matapos niyang tapusin ang kanilang relasyon ay hindi ito matanggap ng babae at patuloy pa rin siyang tinangka nitong makontak. Ayon kay Mr. Park ay nagsimula ang kanilang relasyon humigit kumulang 1 taon bago ang insidente, matapos ang isang hindi sinasadyang pagkikita niya sa isang babaeng nagngangalang Lee. Alam ni Lee na may asawa siya, ngunit patuloy pa rin itong nilapitan si Mr. Park at unti-unti siyang hinikayat na hiwalayan ang kanyang asawa. Bagamat mayroon ng malinaw na posibleng motibo si Lee, noong una ay nag-atubili ang mga pulis na ituring siyang suspect. Dahil sa tindi ng krimen ay kwestiyon nila kung kaya ba talaga ng isang babae ang magsagawa ng ganoong kalupit na pag-atake. Bukod pa rito ay ipinahiwatig ng crime scene na mabilis na napabagsak at napasuko ng salarin ang biktima, isang bagay na nangangailangan ng malaking pisikal na lakas. Samantala, mas maliit ang pangangatawan ni Lee at pisikal na mas mahina kumpara kay Miss A. Kaya kung pisikal na kakayahan lamang ang pagbabatayan, tila mahirap paniwala ang kaya niyang isagawa ng mag-isa ang pagpatay. Ngunit sa puntong tila pinakamalakas ang mga hinala laban kay Lee, lumitaw ang isang alibay na naging dahilan upang pagtalunan ng mga investigador ang kanyang posibleng pagkakasangkot. Si Lee ay mamamayan ng Estados Unidos at kasal siya sa isang Korean national, habang ayon sa immigration records ay madalas siyang bumiyahe sa pagitan ng United States at South Korea sa loob ng 2 taon bago ang insidente. Ngunit noong ika-28 ng Mayo, ang mismong araw ng pagpatay, umalis siya ng South Korea bandang 5:00 ng hapon na nangangahulugan sa tinatayang oras ng pagkamatay ni Miss A ay wala siya sa bansa. Upang mapatunayan ang kanyang alibay, sinundan ng mga investigador ang kanyang huling kilalang tirahan sa South Korea na siyang bahay ng kanyang ina. Agad nilang natukoy ang address at sinuri ang mga record ng telepono kung saan natuklasan nilang 3 beses tumawag si Lee mula sa landline ng bahay patungo sa kanyang asawa sa United States. Ang mga tawag ay ginawa bandang 8:54 ng umaga, 12:20 ng tanghali, 12:38 ng tanghali at lahat ng ito ay naganap sa loob ng tinatayang oras kung kailan maaaring nangyari ang pagpatay.
Habang lalong lumalalim ang hinala sa kanya, kapansin-pansing naging emosyonal si Lee at mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa krimen. Iginiit ni Lee na nanatili siya sa bahay ng kanyang ina hanggang sa oras ng kanyang pag-alis patungo sa airport at ayon sa kanya, nagkataon lamang ang oras ng kanyang pag-alis noong araw ng pagpatay dahil kinailangan niyang bumiyahe bunga ng mga problemang may kaugnayan sa kanyang visa. Samantala ay isang hiwalay na lead ang nagbukas ng panibagong direksyon sa investigasyon nang mas detalyadong suriin ng mga pulis ang mga record ng tawag ni Mr. Park. Bukod sa mga tawag mula sa dati niyang karelasyon, mayroon ding ilang tawag mula sa isang hindi pa nakikilalang numero at nang subaybayan ng mga investigador kung kanino nakarehistro ang numerong iyon. Nagulat sila nang matuklasang pagmamay-ari pala ito ng pinsan ni Lee. Dahil sa bagong lead na ito ay agad na nagsagawa ang mga pulis ng field verification upang malaman kung may koneksyon ang pinsan ni Lee sa mga pangyayaring naganap bago ang pagpatay. Natukoy ng mga pulis ang pinsan ni Lee na isang babaeng nakatira rin sa South Korea at napag-alamang ang kanyang bahay ay halos 10 minutong biyahe lamang mula sa bahay ng ina ni Lee. Nang dumating ang mga opisyal sa lugar ay nakita nila roon ang pinsan ni Lee at isa pang babaeng kamag-anak na magkasamang nagtatrabaho sa isang maliit na restaurant na pinapatakbo ng kanilang pamilya. Agad na nagsagawa ang mga pulis ng maikling pagtatanong sa mismong lugar upang linawin ang ugnayan ni Lee at ng kanyang pinsan sa sensitibong panahon bago ang pagpatay. Nakumpirma nilang nag-usap ang dalawa noong gabi bago ang insidente. Kaya hiningi ng mga investigador ang paliwanag tungkol sa nilalaman ng kanilang pag-uusap, kung bakit ginamit ni Lee ang telepono ng kanyang pinsan at iba pang mga kaugnay na detalye na maaaring makatulong sa paglilinaw ng mga pangyayari. Sa halip na malinawan ang sitwasyon ay lalo lamang itong naging kahina-hinala dahil sa kilos ng pinsan ni Lee. Sa buong pagtatanong ay kapansin-pansing kinakabahan siya at malabo o pabago-bago ang kanyang mga sagot. Dahil kung minsan ay sinasabi niyang hindi niya na maalala ng malinaw ang mga pangyayari at sa ibang pagkakataon naman ay sinasabi niyang hindi siya sigurado. Kaya lalo pang nadagdagan ang mga red flags sa kanyang mga pahayag. Dumating ang pinakamahalagang sandali nang bigla siyang maiyak, maring igit na wala siyang kinalaman sa krimen at tuluyang mawalan ng kakayang sumagot sa mga karagdagang tanong. Nang makita ng tita ni Lee na hindi na maayos ang kalagayan ng kanyang anak, hindi na siya nakapagtimpi at nagpasya siyang magsalita sa mga pulis, kung saan sinabi niyang bandang 11:30 ng umaga noong araw ng pagpatay. Biglang dumating si Lee sa restaurant na halatang balisa at naguguluhan, habang may binabanggit tungkol sa isang malubhang insidente at desperadong naghanap ng flight pabalik sa United States. Bandang 1:30 ng hapon ay umalis si Lee na kapansin-pansing takot at emosyonal na gumuho. Kaya mula noon ay nagsimula ng maghinala ang kanyang tiyahin na maaaring may nagawa ngang seryosong bagay ang kanyang pamangkin. Matapos umalis si Lee, pumasok ang kanyang tiyahin sa kusina upang tingnan ang paligid at doon niya nakita ang isang kutsilyo sa lababo na hiwalay ang hawakan mula sa talim. Dahil sa nakakabahalang nakita at sa naunang pagkataranta ni Lee, natakot ang mag-ina na maaaring iyon ang ginamit na armas sa pagpatay. Sa sobrang pag-aalala ay binalot nila ang kutsilyo sa isang plastic bag at itinapon ito sa dumpster sa harap ng restaurant. Ngunit nang paghambingin ng mga pulis ang magkakaibang salaysay ay agad na lumitaw ang isang malaking kontradiksyon. Kung tama ang sinabi ng ina ni Lee, paano ipaliliwanag ang mga record ng telepono na nagpapakitang tumawag si Lee sa kanyang asawa mula sa landline sa bahay ng kanyang ina sa mismong oras na tinatayang naganap ang pagpatay? Upang malutas ang hindi pagkakatugmang ito, agad na humingi ang mga pulis ng signal verification mula sa telecommunications provider at kinuha ang data mula sa pinakamalapit na cell tower. At ang lumabas na impormasyon ay nagbigay ng sagot sa hindi kayang ipaliwanag ng mga testimonya. Sa 3 tawag na ginawa ni Lee sa kanyang asawa, ipinakita ng tower data na ang unang 2 tawag ay nagmula sa isang cell tower na malapit sa bahay ng kanyang ina. Ngunit ang huling tawag ay nagmula naman sa isang tower na malapit sa restaurant ng kanyang pinsan. Nang ihambing ang mga signal na ito sa posibleng galaw ng taong gumawa ng krimen noong araw na iyon, kapansin-pansing nagtugma ang ruta ng signal sa mga lugar na maaaring dinaanan ng salarin. Sa puntong iyon, unti-unti nang nabuo ang kabuang larawan ng pangyayari.
dahil ipinahiwatig ng signal data na nasa paligid sili ng bahay ni Miss A noong oras na naganap ang pagpatay. Matapos gawin ang krimen ay mabilis umano siyang nagtungo sa restaurant ng kanyang pinsan, nagpabook ng ticket at dumiretso sa airport upang makaalis patungong United States. Dahil itinuring ng sapat at matibay ang mga nakalap na ebidensya upang ituro si Lee bilang suspect, naglabas ang mga otoridad ng international arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol at hiniling sa pamahalaan ng United States na ipatupad ang extradition ni Lee. Ngunit kahit malakas ang mga ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang salarin, ipinagpatuloy pa rin ng mga investigador ang pagsusuri sa kaso upang mas mapagtibay ang kanilang konklusyon. May isang mahalagang tanong kasi na patuloy na gumugulo sa mga investigador. Kahit natukoy na ang suspect, mas maliit ng humigit kumulang 29 pounds ang timbang ni Lee kumpara kay Miss A. Dahil dito ay isang kritikal na tanong ang kailangang masagot kung kaya ba nila na isagawa ng mag-isa ang ganoong kalupit na pag-atake o may ibang taong tumulong sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan ay tuluyan ng na-extradite si Lee pabalik sa South Korea at gaya ng kinatatakutan ng mga otoridad, agad niyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na wala siyang kasalanan. Sa puntong iyon, tila nauunawaan ni Lee na walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mismong pagpatay at naniniwala siyang ang kakulangang ito ang magiging pinakamalakas niyang depensa sa korte. Ngunit isang mahalagang development ang lumitaw nang ilabas ang resulta ng autopsy mula sa National Forensic Service o NFS. Ayon sa kanilang pagsusuri, bagamat maliit ang pangangatawan ni Lee, posible pa rin sa pisikal na aspeto na maisagawa niya ng mag-isa ang krimen. Batay sa pagsusuri ng NFS, noong araw ng pagpatay ay gumagala si Lee sa paligid ng bahay ni Mr. Park nang mapansin niyang hindi nakakandado ang pintuan sa harap. Nang walang nakapapansin sa kanyang paligid, tahimik siyang pumasok sa bahay at noong mga oras na iyon ay mahimbing na natutulog si Miss A sa master bedroom. Biglang inatake ni Lee si Miss A at buong puwersang tinakpan ang kanyang mukha, dahilan upang mawalan siya ng balanse at kakayahang lumaban habang agad ding nabali ang kanyang ilong. Nang mawalan ng kakayahang lumaban ang biktima, sinamantala ni Lee ang pagkakataon at ginamit ang isang electrical cord upang sakalin siya hanggang sa mawalan ito ng malay. Matapos nito ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake gamit ang isang matalim na bagay. At kahit mas maliit ang pangangatawan ni Lee ay nagawa pa rin niyang isagawa ang pag-atake dahil wala nang malay si Miss A at hindi na niya kayang lumaban. Bukod dito, asawa ni Miss A ang lalaking minsang nakarelasyon ni Lee kaya posibleng nagsilbi itong matinding emosyonal na gatilyo na nagtulak sa kanya sa isang estado ng selos at paghihiganti. Upang mas maunawaan ang posibleng motibo, nagsagawa ang mga investigador ng masusing background check kay Lee at natuklasan nilang Lee Yong-ju ang kanyang tunay na pangalan at ipinanganak at lumaki siya sa Busan. Noong panahon ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo ay pinangarap niyang makapag-aral sa United States, isang pangarap na kalaunan ay natupad niya. Halos 20 taon siyang nanirahan sa United States kung saan nagpakasal siya sa isang lokal na lalaki at nanirahan sa Denver County, Colorado. Malaki ang hangarin ni Lee na makaangat sa buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa, ngunit mabilis niyang naranasan ang mas mahirap na realidad. Dahil nanirahan siya sa lugar na kilala sa pagkakaroon ng racial bias, nahirapan siyang makibagay dahil sa limitadong kaalaman sa English at ang kanyang pisikal na anyo bilang isang Asian woman ay madalas ding naging dahilan upang makaranas siya ng diskriminasyon. Ang mga karanasang ito ay unti-unting nagdulot sa kanya ng social isolation at matinding pagkadismaya hanggang sa lalo siyang mapalayo sa American dream na minsan niyang pinangarap. Sa gitna ng ganitong emosyonal at psikolohikal na kalagayan, bumalik si Lee sa South Korea sa pag-asang muli niyang maramdaman ang pagkakaroon ng sariling lugar at koneksyon sa lipunan. Matapos ang 2 dekada sa United States, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa English upang magtrabaho bilang private tutor, ngunit dahil mababa ang kanyang kinikita, napilitan din siyang magtrabaho sa night shift sa mga karaoke bar. Sa isa sa mga bar na iyon niya nakilala si Mr. Park, ang lalaking kalaunan ay mawawala ng asawa sa isang trahedyang yumanig sa kanilang pamilya.
Mula pa lamang sa kanilang unang pagkikita, agad nang nagkaroon ng interes si Lee Yong-ju kay Park dahil bukod sa pagiging gwapo ay matagumpay din siya at may sarili itong negosyo. Ang atensyong ipinakita ni Park kay Lee ay nagparamdam sa kanya na siya ay pinapahalagahan at ninanais, kaya mabilis siyang nahulog sa kanyang damdamin at nagsimulang umasa na maaari silang magsimula ng bagong buhay ng magkasama. Sa isip ni Lee, maaaring maging daan si Park upang makatakas siya sa lahat ng bagay na hindi niya nakamit sa Amerika. Ngunit malayo sa kanyang inaasahan ang tunay na pananaw ni Park sa kanilang relasyon. Para kay Park, isa lamang itong panandali ang relasyon at wala siyang planong iwan ang kanyang mapagmahal na asawa at ang kanilang batang anak na babae. Habang lumilipas ang panahon, ang pakiramdam na ginamit lamang siya at pagkatapos ay itinapon ay unti-unting nagtulak kay Lee Yong-ju sa matinding emosyonal na pagkasira. Hindi nagtagal ay natuklasan naman ni Miss A ang relasyon ng kanyang asawa at ni Lee. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Lee ay tuluyan na siyang nasukol kaya nagsimula siyang mag-isip ng isang desperadong hakbang. Sa kanyang isip, kung mawawala si Miss A ay maaari niyang kunin ang lugar nito bilang legal na asawa ni Mr. Park. Mula nang maaresto at kasuhan si Lee, mahigpit na sinubaybayan ng publiko at ng legal na community ang bawat yugto ng kaso. Lalo na ang mahalagang tanong kung maaari bang magkaroon ng conviction kahit walang direktang ebidensyang pisikal na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Noong Mayo ng taong 2005, naglabas ang korte ng isang mahalagang desisyon at nagpasiyang kahit walang direktang physical evidence. Maaari pa ring hatulan na guilty ang isang akusado kung ang lahat ng circumstantial evidence ay magkakaugnay, lohikal at malinaw na tumuturo sa iisang posibleng salarin. Bilang resulta ay nasintensyahan si Lee ng 15 taong pagkakakulong at kalaunan ay pinagtibay rin ang desisyong ito sa apela. Sa ganitong paraan, ipinakita ng kaso na hindi palaging kinakailangan ng isang direktang ebidensya upang mapatunayan ang pananagutan ng isang akusado, lalo na kung ang kabuang mga pangyayari at circumstantial evidence ay bumubuo ng isang malinaw at magkakaugnay na larawan ng krimen. Sa huli, ang kasong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang pinakamalalaking lihim ay maaaring nakatago sa likod ng mga relasyong tila ordinaryo lamang. Isang pagkikita, isang lihim na relasyon at isang desisyong ginawa sa gitna ng matinding emosyon ang nauwi sa isang trahedyang hindi na maaaring bawiin. At marahil iyon ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa kasong ito, na ang isang hangaring nagsimula bilang pagnanais na magkaroon ng bagong buhay ay nauwi sa pagkawala ng isang buhay at tuluyang pagkasira ng marami pang iba. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng true crime documentary, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga tunay na kaso na susuriin natin sa susunod na dokumentaryo.